Hey folks, naalala niyo yung factory or paggawaan ng ilang kilalang chichirya na sinurprise visit ni Senator Raffy Tulfo? Well, meron na siyang update and it's the WL Foods Corporation. So, kausap niya yung attorney and yung taga-dole. Tapos, nasita nga niya, pinamis din sila na ibibigay nila yung mga kulang na salary ng workers. Particularly yung sa pakyawan. And again, let me refresh you, ano ba pakyawan? Pakyawan is when you pay bultuhan para sa isang task to be done by a group of workers. So, for example, 50,000. Ibibigay nyo yan, budget sa isang project, tapos let's say 20 yung workers, so hati-hati sila dyan for how many days. So, ganun. Kasi nga, walang karampatang license yung WL Foods Corporation, para mag-conduct ng ganito or mag-implement ng pakyawan. Tapos, ang isa pa niyang nasita kasi yung DOLE nag-inspection na doon. Tapos, nagsususpect si Senator Raffy Tulfo na baka may nangyayaring bribery. Kasi nga, nung nagsuspect nung inspection yung taga-DOLE doon, wala naman siyang masyadong ginawa ang dating. Parang lalo na yung in terms of yung mga hindi pa nasasweldohan. Yung nga sabi ni Senator Raffy Tulfo doon sa isa sa pinaka-heads ng DOLE na isang attorney na babae, bakit daw sa DOLE ang daming yun nga mga job fair, ang daming it's more on activities on employing people but not really yung activities or preventive measures para yung mga workers mismo ay hindi maapi o maagrabyado. Yun siya. So, ano pa ba? So, meron tayong latest update actually. Senator Raffy Tulfo, grabe, halos araw-araw. May may ginagawa talaga siya. So, this was, I think, about 2 days ago. So, nag-courtesy call si Senator Raffy Tulfo sa PH Consulate Office sa California. So, nag-courtesy call si Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo sa Philippine Consulate Office sa San Francisco, California. Ito ay sa gitna ng pinag-iigting na crackdown ng US Immigration and Customs Enforcement or ICE sa mga immigrant at undocumented workers sa USA. Sakop ng Consulate Office ng San Francisco ang ibang mga lugar sa USA gaya ng Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Northern California, Northern Nevada, Oregon, Utah, Washington at Wyoming. Tinanggap siya ni na Consul General Neil Frank R. Ferrer, Deputy Consul General Maria Paz Cortez at Vice Consul Hannah Eloisco. Ayon sa kanila, hindi naman daw labis na nakakabahala ang immigration issues para sa mga Pilipino na sa nasasakupan nilang area sa US. 17 lang daw ang na-detain ng ICE. 5 dito ang na-release na samantalang 3 ang na-deport. Karamihan daw sa mga nahuli at na-detain ay ang mga kababayan natin na may mga prior conviction. Kahit na-serve na nila ang kanilang sentence, nang lumabas sila ng US at bumalik ay naharang sila sa border or airport at doon sila naaresto. Ito ay kasama sa paghigpit ng administrasyon ni Trump sa mga immigrant. Kaya may mga posibilidad na mga kababayan nating green card holder sa US na may mga prior conviction at nahuli ng mga pulis gaya halimbawa sa isang simple traffic violation, kung ano pa mang minor offense, at chinek ng kanilang identification ay makikita na sila ay may dating derogatory record at doon maaari silang ipasa sa ICE at pwedeng ma-detain. Gayunpaman, handa naman daw magbigay ng legal and welfare at assistance ang ating mga Philippine Consulate Office sa mga kababayan natin na nade-detain ng ICE dahil mayroon naman pondo para sa assistance to nationals or ATN. Sa kabilang banda, 55 na Pilipino raw na may kasulukuyang criminal cases sa iba't ibang states na sakop
ng San Francisco Philippine Consulate General ang nakadetain at dalawa dito ay nasa death row. May babala rin si Conjen Ferrer sa mga kumakalat na fake news dahil hindi totoo na kapag ikaw ay dual citizen sa Amerika ay kailangan mong i-renounce ang iyong Filipino citizenship para hindi ka mapag-initan ng ICE. Sa katunayan, nasaksihan ni Senator Raffy Tulfo ang oath-taking ng mga kababayan natin doon na nanumpa para maging dual citizen. So, ano ang masasabi ninyo sa balitang ito? Kung may mga gusto pa kayong tutukan ko na balita, comment down below. And of course, don't forget to like, comment, subscribe, and share always. Thanks for watching my channel.